Ang isa sa best record ngayon sa playoffs or sa NBA history ay yung 14-0 ni Kyrie Irving sa closeout game. Ito yung kapag isang game na lang matatapos na yung series. Ang Dallas pa sa playoffs, ang isa sa pinaka-clutch na team, naka-manual transmission. Yung Minnesota naka-automatic. 3 sunod na game na natapos sa clutch yung laro ng Dallas at Minnesota. Si Luka sa 8 series na nilaro niya sa playoffs sa kanyang buong career so far, isang beses pa lang siyang nagkaroon ng home court advantage. Ito yung 2022 playoffs sa first round versus Utah Jazz. So yung naging comparison nga doon yung tungkol kay Jalen Brunson. At least yung iba hindi nakalimot katulad ni Mayor, hindi alam kung saang farm. Si Dereck Lively nagkaroon ng injury nung first half ng Game 3. So may nabasa lang akong post na out na siya sa Game 4. Pero base sa report ni Woj, okay naman ang naging test kay Lively at nilista siya bilang doubtful. Ibig sabihin pwede siya maglaro, pwedeng hindi. Nakadepende sa magiging reaksyon ng katawan niya sa mismong araw ng game. Within 24 hours dun pa malalaman kung makakalaro si Lively or hindi. Si Maxi Kleber naman nakalista na questionable sa Game 4. Pwede siya makalaro nun or kailangan pang ipahinga ng ilang araw. Na-injured si Maxi Kleber nung Game 6 versus Clippers, yung balikat niya. Sa ngayon, nasa practice na ng Dallas si Maxi Kleber at iintay na lang kung makakalaro na nga ba siya sa Game 4. Ito naman yung sinabi ni Barkley before Game 3. Kung magiging 3-0 ang Dallas, ang proposal niya, hindi palaruin ng Mavericks si Luka sa Game 4 para makapagpahinga. Dahil listed pa rin siyang questionable dahil sa knee injury. Kung magpapahinga si Luka, dapat tapusin din ng Dallas dahil yung Game 5 at 7 sa Minnesota gaganapin. Delikado pang matablahan. Kung umabot kasi ng Game 5 yon, magkakaroon ng 6 na araw na pahinga ang Dallas kung Game 5 tatapusin. Kung Game 4 naman, 8 araw bago yung finals sa Game 1. Base naman sa interview ni Luka, wala siyang balak maupo na lang sa Game 4 at baka masilat pa. Yung trending na picture naman ni Luka at ni Anthony Edwards, sinabi doon ni Luka na inappropriate yung naging trash talk niya kay Edwards para sabihin sa live TV. So mali pala ako nung nakaraan, hindi pala kapatid ni Jordan Poole si Edwards, magiging kapatid pa lang ni Harden at ni Booker. Malapit ng permahan yung adoption paper. Sa post-game interview din, sinabi ni Anthony Edwards na oras na para gumawa ng history dahil pakiramdam niya hindi sila kayang talunin ng Dallas. Nagreklamo din si Edwards nung post-game interview about sa free throws. 31-17 ng Dallas nun sa attempts. Sa third quarter, 17 free throws din na nakuha ng Dallas nun. Nung Game 2, lamang naman ang Minnesota nun sa free throws, hindi naman sila nagreklamo. 32-22, lamang pa sila na naipasok. Nainis din si Anthony Edwards sa mga referee dahil nga sa naging free throws na si Luka sa Game 3 may 3 senaryo doon or higit pa na dapat nabigyan siya ng technical. Yung isa doon yung naagaw ni Luka ang bola kay Naz Reid pero natapik pala niya yung kamay at natawagan ng foul. Nagtatalo noon si Luka habang nagrereklamo. Kalimitan binibigyan ng technical ng mga referee yun. Excessive na pagko-complain yung ginawa ni Luka kaya binibigyan kalimitan ng referee ng technical. Maraming beses nagreklamo sa game si Luka na kada foul. Ang mga referee din mainit kay Luka dahil nga sa mga complaint niya sa game. Kaya nga sabi ni Mike Conley, hindi parehas yung naging tawagan sa Game 3. Ang naging problema nga lang doon, may bagong paborito ang mga referee ngayon, si Gobert, dahil publicly kinall out siya ni Scott Foster. Yung 2 beses na pagmulta si Gobert dahil sa money gesture, si Scott Foster ang isa sa mga official ng game noon. Kaya malaki ang multang binigay din kay Gobert dahil sa history niya sa mga referee. Kapag si Scott Foster ang nag-officiate ng Game 4 ng Dallas at Minnesota, alam mo na kung sinong pag-iinita niya dun.